Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-usapan natin ngayon ang naganap pa rin na hearing kahapon, no? Eto nga, may guest tayo, si Senator Risa Hontiveros. Hindi po. Ito po yung courtesy po ng Senate of the Philippines. Kinuha lang po natin tong mga pagtatanong, no? Paraan ng pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros, kung bakit natin nasabi sa pamagat natin na parang sayang naman ang pinasasweldo natin dito sa mga senator na katulad nito, no? Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay nyo? Pindot na! Okay, pag-usapan po natin, no? Ito po kasi ang pangyayari, no? Guest po si Secretary Duque sa Senate hearing. Na-expect po natin na maganda po yung magiging Senate hearing kasi nung isang araw, narinig natin ito mismo itong senador na to, si Senator Risa Hontiveros, na ah, parang galit na nagpapa-interview na dapat 2 dekada dyan si Secretary Roque, dapat siyang dumalo sa Senado at kumbaga parang sisingilin, no? Parang ang dami niyang i-expose. Dumalo lang si Secretary Duque, ma-expose ang lahat ng kanyang kabuktutan, no? Lahat ng kanyang mga ay tinatagong lihim. Marami kong baraha, ha? Yung parang mga Marcoleta ang datingan, no, ni Barsaga, no, na pwede niyang expose itong si Secretary Duque, no. Kaya excited tayo na magtanong to si Senator Risa Hontiveros. Hindi na po natin na patatagalin, no? Tignan na po natin kung bakit natin. Ang konklusyon ko, sabihin na nga natin, no? Ito po talaga, sa kasawiyang palad, ang problema ko po, meron na kasi tayong tinatawag nating gold standard, no, pagdating sa mga hearing, no. Unfair sa mga senador, pero talagang ganun hindi naman kasalanan ng mga congressman na nagmagaling sila nung panahon ng kanilang congressional hearing against sa ABS-CBN, no. Kaya nag-expect tayo, no, kung hindi man kasing husay ng mga congressman, kasi mas mataas yung senator Traditionally, mas maganda yung manood ng mga senatorial hearing o Senate hearing kaysa sa mga House of Representative hearing. Kasi noon, nanonood ako, ang gulo-gulo pag House of Representative hearing. Ang daming lisaw-lisaw, merienda iba, ang ingay. Yung panoorin niyo yung hearing tungkol kay De Lima, masama yun na napakagulo naman nitong hearing. Unlike sa Senate, talagang magagaling, no, yung mga senador noon. Pero ngayon, sagana sa no, ang tawag natin dito sa mga senador na to, mga social media senators, lalo na tong isa na to. Mahilig sa social media to Facebook, Twitter, basahin niyo yung Twitter niya, parang ang ganda ng pinakita niya kahapon, no? Alam mo, Madam Risa Hontiveros, ako po, hindi naman sa pagano, nung tayo ay kolehiyo, no? Member po ako ng ng debating team ng university namin, no? Hindi naman sa ipinagmamalaki ko 'yan, no? Kaya lang pag sa panahon kasi ng debate, hindi po pwede na ikaw ay speech ng speech. May panahon para mag-present ka ng ideya mo, may panahon para katanungin, at may panahon para ikaw magtanong. Ganun po ba pinapakita, no? Ine-expose mo yung kalaban mo, yung mga kahinaan ng kalaban mo, o ine-expose mo yung kahinaan ng katunggali. Hindi naman kalaban, katunggali lang dahil debater sa pamamagitan ng malulupit mong mga tanong. Yun po yung nakita namin sa congressional hearing sa ABS-CBN. Napakita nila Marcoleta, hindi po nila sinusukuan, no? Hindi scripted yung tanong nila.
kung ano yung nakita nila, yung mga follow-up questions, yun po yung malulupit doon eh. Doon po makikita kung magaling talaga sa pakikipagtalastasan yung mga tao eh, no? Yung mga follow-up questions mo. Tama naman na meron kang itinala na mga questions, pero dapat may mga follow-up questions. Yun po kasi sanay na sanay po to sa social media na siya yung nagpe-present, pinapresent niya idea niya, pero yung may guess kayo eh. Hindi po ba? Pwede yun. Ang tawag po doon kung hindi ako nagkakamali privilege speech, no? Pwede kayo mag-privilege speech. Pag kayo lang makikinig sa inyo yung mga senador, tatanungin kayo ng mga senador. Pero iba po tong kaso na to, no? Ito po, nag-imbita kayo ng guest para ano yung purpose no? Para igisa. Dahil from your pronouncement na dapat magpaliwanag si Secretary Duque dahil 2 dekada siyang kung hindi pinuno ng PhilHealth, pinuno ng DOH, basta malaki talaga yung papel ni Secretary Duque sa PhilHealth, no? So ine-expect namin hindi sa ibang senador kundi sa iyo dahil ikaw ang pinakamaingay na nagsasatsat na may dapat ipaliwanag si Secretary Duque. So ito pong mga katanungan, yun lang po inabanga kasi 9 oras eh. Sino po ba? Wala na ba kaming buhay kundi makinig sa Senate? Ang inabangan ko lang at tinape ko pa at isinama natin rito itong si Senator Hontiveros. Pakikinggan po natin, hindi na po yung mga sagot, no? Yung may mga sagot pa rin, kaso mahaba eh. Ito po yung nangyari, no? Sabi ko nga, sa debate, may time ka na magpe-present ka na ideya, may time ka na tatanungin ka ng katunggali mo, may time ka naman na magtatanong. Ito po, time po to, meron po kayong kinuwang guest, expose nyo, tatanungin nyo siya, may expose nyo dapat sa pamamagitan ng galing ng pagtatanong. Ala Marcoleta, Barsaga, etc. Remulla. Ito halimbawa ng mga tanong ni Risa Hontiveros. Kayo na po ang magsabi kung ito ba ay sulit tayo dito sa senador na to. Okay, pakinggan po natin kung ano po ang kanyang mga katanungan. Mga tanong ko po para sa inyo. Earlier, Senator Grace already asked, and I recall during the August 2019 hearing, and again this morning, SVP Dennis Adre testified that, and I quote, "We were ordered by then PhilHealth President Dr. Duque to distribute free PhilHealth ID cards, 5 million of which corresponded to the 5 million lamang of FPJ over former President, GMA, etc. So, Sec Duque, do you now confirm this event?" I deny strongly said allegation, Your Honor. Okay. So, sabi ni Duque ay deny. Kasi aligasyon, pinagbibintangan siya na namigay siya ng 5 milyong card. Kaya niya sinabi ay deny. 5 milyon yung card para sa katumbas ng 5 milyon na boto ni Fernando Po Jr. May aligasyon eh. So, i-deny ni Duque. Dapat dun, ililinaw mo para sa kapakanan ni Duque o para sa kapakanan na nakikinig. Nilinaw niya ba? Tignan natin Mr. President, that's really regrettable kasi parang nagmumukhang pinasisinungalingan yung sinabi ni Sen. Grace kanina at yung sinasabi ko ngayon. But I will not belabor that issue since the Secretary insists on denying this event, Mr. President. Your question was... Ang unang tanong niya pa lang, ang gulo na kagad, di ba? Hindi ko alam kung anong pumapasok. Tignan niyo itsura niya. Parang hindi normalidad di ba? Tignan natin, sinave siya ni Tito Soto. Is it true that they distributed 5 billion health cards? Yes, Mr. President, I was asking the good secretary to now confirm this event, but he has denied this event. Tignan nyo, ang dininay niya yung 5 million na migay para gamitin politika. Pero hindi niya dininay yung event. Hindi ka lang marunong magtanong. Hindi mo lang nililinaw. Kinakailangan pa si Tito Soto magtanong na meron ka bang pinamigay na card.
Di ba? Siyempre, I was sasagutin not niyan. in relation. Okay. Ang sasagot dyan, siyempre, ni Secretary Duque, namigay po ako ng card. Pero yung aligasyon po nyo na ito ay ginamit ko sa pamumulitika, naano na po yan, no? Ito sinagot ni Secretary Duque. Napatunayan na po sa ombudsman at sa lahat ng korte, napawalan sala na po ako. So, I was not in relation to the case filed in the ombudsman. I was not asking about the legality or the propriety of the PhilHealth card distribution using OWA funds. I was asking you about the simple correctness or not of SVP Dennis Adre in saying that he was ordered to do so. And I need to ask you a follow-up question about that, Sec Duque. Follow-up question na, no? Nilinaw niya na, tinatanong ko lang naman sa'yo kung namigay ka ba ng card o hindi. Simple lang. Ito follow-up ko. Further, SVP Adre said, and again I quote from the transcript of last year's hearing, and he referred to it again this morning, quote, "And so we resisted, and that was my first taste of reassignment, Your Honor, or an attempted reassignment for that matter." So, Sec Duque, totoo po ba na ni-reassign ninyo sila dahil nag-resist silang sumunod sa gusto ninyo? Pero Ganda, di ba? Okay yung tanong, no? Maganda na yung tanong, no? Yung ginamit mo tong na to, nag-resist ba sila? ko sa inyong basic facts about the incident, kung sinasabi nyo na hindi totoo yon, hindi totoo yung pagre-reassign ninyo sa kanila dahil doon, but what reason would SVP Adre have to make such accusations against you? Tignan nyo yung tanong niya. Kung dinideny nyo na kaya sila nalipat dahil hindi sumunod sa inyo noong 2004, anong reason ni Adre? Si Adre. Anong reason niya na pagbintangan kayo? Ano sa tingin niyo isasagot ni Duque ron? Hindi ko alam, itanong mo sa kanya. Di ba? Isasagot ni Duque, tanong mo sa kanya. Bakit ako sasagot para sa kanya? Di tanong naman. Please, Mr. President, in terms of looking into the records, may I go briefly to SVP Adre to confirm or to shed a different light dito po sa mga tanong ko kay Sec Duque. SVP Adre, are you here online? Good afternoon, Senate President and Madam. Ito si Adre. This is Dennis Adre. Yes, my name is SVP Adre. Can you please tell me what you know about the two events that I have asked of Sec Duque, that you said he ordered you to distribute the free PhilHealth cards, and further that, following on that you resisted, and that was your first taste of reassignment. Let me correct first the fact of reassignment. It was an attempted reassignment. One of the Hindi pala. Hindi pala ni-reassign. So, mali yung tanong, mali yung pangyayari. Talagang binasa niya pa yun sa record, mali-mali pa. Pero hindi pa rin siya hindi pa rin niya nilulubayan, Pakinggan pa natin to si Adre. Mahaba yung sinagot ni Adre, Tignan natin, Ang sinalang niya si Duque. Hindi niya mapiga si Duque kasi wala naman siyang tinatanong, Ang tinanong niya, pinagbibintangan ka ni Adre. Nung ayaw nilang sumunod sa iyo, inilipat mo sila. Kung hindi totoo to, na kaya sila nalipat dahil hindi sumunod sa iyo na mamigay ng card, ng PhilHealth card, ano naman ang layunin ni Adre na pagbintangan ka? Di tanong mo sa kanya, kaya tinanong. So, ang haba naman ng sagot nito ni Adre. Pero eto lang yung sagot niya na dapat may follow-up si Risa. Kung ako yung si Risa, pa-follow up ko to. Kasi ang ganda na sinabi, di ba? Sayang. Kaya lang mukhang hindi nakikinig si Risa. Yung bandang huli na to, bandang huli na to ng sinabi ni Adre. Mahaba yung paliwanag, Hindi. Then Mayor Duterte, his share of the card, because Mayor Duterte does not belong to their party.
So you're confirming to this Committee of the Whole, SVP Adre, that in that particular case of the order to distribute the free PhilHealth cards using OWA funds, na may dalawang opisyal na dahil katulad ninyo tumutol ay na-reassign. Sayang yung chance na yun, no? Nagbigay yung Adre, meron siyang script, no? Katunayan po, hindi po binigyan yung former mayor ng Davao na si Mayor Duterte dahil hindi kapartido ni Gloria Macapagal. Sayang yung chance na yun dahil hindi nakikinig, nakatingin sa kanyang notes, hindi pinakikinggan. Ang sinabi lang nito ni Risa, so pinatutuhanan ninyo. Yun na yun, di ba? Okay. So, tapos na yung papel doon ni Adre. Ang gusto lang i-establish ni Risa na hindi niya marektang mapiga si Duque na mayroong pangyayari na namigay siya ng PhilHealth card sa utos ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa eleksyon. Pero hindi niya mapunto yun eh. Mahinangan tumanong, mahina magtanong. Magaling lang to sa Twitter, sa Facebook. Hindi ka naman namin binabayaran bilang senador para mag-Twitter at Facebook. Binabayaran ka bilang senador binoto ka bilang senador para sa mga ganitong investigasyon, mapalabas mo kung may kasalanan ba o wala yung iniimbestigahan mo na sinasabi mo na napakatagal ng panahon na muno sa PhilHealth. Baka naman makabawi sa mga susunod na mga tanong. Tignan natin. Ito po lahat ng tanong niya. Ito lang yung lahat ng tanong niya. Sec Duque, I'd like to ask you something else. Also in the August 2019 hearing, you were quoted as saying, August 2019 hearing. Last year na hearing pa. So, hindi ngayon. Ibig sabihin, ibinalik niya pa last year na hearing. May last year silang hearing sa PhilHealth eh. Tandaan niya na pupuntuhan natin mamaya yan. Quote, you have standards of cesarean section. Dapat 1 in 4 lang. And then you have a certain region that reports 3 out of 4 cesarean sections. So dapat i-flag mo na yon, sugurin mo na yon. My question, Sec Duque, is what region was that? At sino ulit yung SVP doon? Okay, concern na siya rito mga kapatid sa cesarean. Naungkat daw yan last year sa kanilang Senate hearing last year. Merong cesarean, may issue sa cesarean, scam sa cesarean. Ang point ko lang, ang layo na ng 'di ba? Ang layo na ng mga pinag-uusapan nito. Tapos ipupunto niya riyan dahil siya ay makakababaihan, kaya niya gustong malaman lahat ng mga pangyayari tungkol dito sa scam sa cesarean. Ari Duque diyan ay bigyan niyo po ako ng time at hindi ko na po maalala kung ano yung nangyari last year. Siyempre, last year pa yun eh. Last year pa yung ang tinatanong, sino yung involved dyan, sino yung may ginawa ka bang investigasyon dyan. Ito po yung mga uri ng tanong na wala na eh. Ang gusto naming malaman, yung si Duque, yung miyembro ba siya ng mafia? Ansan yung mafia? Bakit napunta sa cesarean? Di ba? Tignan natin, baka naman maibalik niya sa mafia. Raised that observation last year. It was alarming enough. Were you concerned enough to investigate? Salamat, Sec. Cesarean pa rin. Ito naman yung susunod yung tanong. That's an issue from last year's hearing. Pero hindi kaya, Sec Duque, na medyo nakaka-hands off din kayo sa mga fresh allegations ngayon? Alam mo, note yun eh. Note yun ng abogado niya kung sino eh. Tanong mo to, baka nakaka-hands off ka sa, yung note ba na hands off ka sa, allegation ngayon? Yung mga fresh allegation. Ibig sabihin, itanong niya yung mga fresh allegation ngayon. At bakit parang hindi mo nasasagot? Yun, may nagbigay sa kanya na note na yun. Ang binabasa niya, oh. Tignan nyo, binabasa niya. Last 2 weeks before, I'm so glad you came before us today. Hindi kayo nakaka-hands off kayo dyan sa mga fresh allegations dahil si Attorney Del Rosario ang nakapirma sa lease contract sa pagitan ng PhilHealth at EMDC, kung saan hindi kayo kundi yung kapatid ninyo ang other party.
What is the question, Your Honor? Ayun yung tanong. Hindi nasagot ni Duque. At ang sagot ni Duque, what is the question, Your Honor? Kasi ang haba eh. Yung sinasabi, hands off, ano nga yung tanong mo? I'm just wondering, Sec Duque, although I'm relieved that we have you finally here with us today, yung pananahimik nyo the past half month, hindi kaya naka-hands off kayo sa kahit sa gitna nitong maraming fresh allegations? Dahil, for example, in a previous incident in between PhilHealth and EMDC, hindi naman kayo yung signatory kundi yung kapatid ninyo. And Di ba same pa rin? Yun pa rin yung punto niya, yung notes niya, panay ang tingin niya sa notes. Hindi niya ma-elaborate kung ano yung gusto niyang itanong. Yun pa rin yung hands off kayo. Yung kung ano yung nakalagay sa notes, yun pa rin. Dapat pala yung attorney niya mismo o yung kung sino man yung nagbibigay sa kanya, wag ng notes. Dapat siguro, eto itatanong mo. Dapat tanong na mismo yung nakasulat. Ganun po ka, hindi siya pwedeng bigyan ng notes lang. Kasi pangatlong ulit niya na to eh. it was not you for PhilHealth, pero si Attorney Del Rosario nakapirma sa lease contract. And on the So ang tanong niya, nagtataka ako. Baka ikaw ay naka-hands off. Yun pa rin. Ano ba isasagot ni Duque doon? side of EMDC, Eh kung yung ako kapatid tanongin nun ninyo. nagtataka po ba kayo? Ako rin nagtataka eh. Sinagot siya ni Duque na hindi ko na po maano yan. Hindi ko na po masasagot yan kasi kung nangyari yan last year, very busy na po ako sa COVID. At pinapaliwanag ni Secretary Duque yung ginagawa niya sa COVID-19, binara na siya ni Hontivirus. Ito sinabi ni Hontivirus. Duque, sorry to interject, but I have my own very opposite view about that recent step you have taken under IATF sa mga LGUs natin. Pero gayong pa man, kahit na sinasabi nyo you were on the ground, kayo pa rin ang Secretary of Health. Dapat chair ng IATF. In fact, lead sa anti-COVID-19 response and making sure as chair of the board of PhilHealth na yung pillar na yon ng ating universal healthcare system remains unassailed rather than binabayo ng napakaraming allegations ngayon. In any case, Sec Duque, since I just have a few minutes left, one last question about the current issues that have been begging for an answer, clarification from you from the last 2 weeks. Sec Duque, sabi po ni Attorney Keith, kayo daw yung godfather ng mafia. Do you have a reaction to that? Sa wakas, nagtanong din ng gusto nating tanong. Okay naman pala eh. Yung ibig sabihin, yung mga pasakalye niya na yun, wala yun eh, Hindi niya alam yung mga pinagtatanong niya, lalo na yung sa hands-off. Eto na, Pinagbibintangan ka ni Kits na ikaw ang godfather. Sa wakas, yan lang yung gusto naming itanong mo eh. Ipunto mo na agad. Patapos na siya nung sinabi, di ba? One last question na lang. Pero baka naman nakabawi. Yun lang naman yung gusto nating malaman, di ba? Ikaw, dinirektan, tapang, Ikaw ang godfather nitong PhilHealth Mafia. Anong masasabi mo rito, What's your reaction? Tignan natin, kung ano ang naging reaction ni Duque at paano siya sumagot. Paano naging reaction. Siyempre, papalo up mo yan, di ba? Dahil eto na yung gusto malaman ng lahat, Believe na ako dahil basta na itanong mo lang tong kaisa-isang tanong na to. At dito muna ang tansya ko rito, dito niya nagpipigain si Duque, Dito sa kanyang pagiging godfather, Ikaw yung big boss ng sindikato. Ikaw yung godfather ng mafia sa PhilHealth, Anong man sabihin ni Duque dito, alam ko, tansyado ko na to. Dito magmamagaling to si Rizal Ontiveros. Maralamang yung mga notes niya, dito talaga marami, sinimulan niya na. Ang ganda, di ba? Ikaw ba ang godfather? Tignan natin ang sagot ni Duque at ang reaction niya at ang mga follow-up question. Ulitin muna natin yung magandang tanong na yun. Sec Duque, sabi po ni Attorney Keith, kayo daw yung godfather
ng mafia. Do you have a reaction to that? I deny this. Absolutely malicious and without basis. I do not wish to dignify that allegation. Narinig nyo, no? Dininay ni Duque. Normal naman, tignan nyo reaction ng pagmumukha niya. Nung dininay, nakasimangot. Ha? Napasimangot lang. Tignan nyo, nung dininay ni Duque, ito yung mukha ni Risa Hontiveros. Parang hindi siya makapaniwala. Gusto niya yatang sagot ni Duque, opo, ako ang godfather. Malabo yun, no? Pero syempre, kung dininay, ipapollow up question mo yan. Dahil yan na yung inaabangan ng lahat ng mga nanonood sa'yo, di ba? Tignan natin. Tsaka yung pagsimangot niya na yan, parang hindi ko matanggap tong sagot na to. Kung hindi, di ba? Parang kung hindi ikaw ang godfather, ano ka? Di ba? Parang ganun yung no? O kaya, may iba pang tanong. Tignan natin kung ano yung susunod na tanong. Alright. Sec Duque, panghuli. Well, yaman din lamang nandito na rin kayo, no? I need to ask you about the Department Memorandum number 2020- Wala na. Department Memorandum na ang tinanong. All right lang. All right siya. All right. Hindi siyang godfather. All right. Tatanungin ko naman kayo dito sa Department Memorandum. Baka naman nagkamali tayo. Ulitin lang natin yung pagsagot ni Duque. Baka may nakaligtaan tayo sa tape. Ulitin natin yung mula sa tanong. Dito sa tanong, ituloy-tuloy natin. Baka may nakaligtaan tayo ron sa tape. Sabi po ni Attorney Keith, kayo daw yung godfather ng mafia. Do you have a reaction to that? I deny this. Absolutely malicious and without basis. I do not wish to dignify that allegation. Alright. Sec Duque, panghuli. Well, yaman din lamang nandito na rin Umulright kayo, siya no? at umuo. I need to ask you about the Department Memorandum number 2020- At iba na tinanong. 0285, suspending the special risk allowance for frontliners. This was actually brought to my attention by a DOH nurse. At iba na po ang pinag-usapan. Yun po yung sinasabi natin, no? Ito po yung mga uri ng senador. Ito pa po ang isa sa pinakakritiko sa mga senador, no? Ng ating Pangulo at ni Duque mismo. Yun lang pala itatanong mo. Parang nag-accept, mga kapatid. Hindi ko na po kinakailangan ipaliwanag, no? Isang pagkakataon, inhintay nyo na napakatagal nung humarap na si Secretary Duque. Wala ka naman palang itatanong, kundi ikaw bang godfather? Nung sinabi niyang hindi. Parang nung nakaraan din, nung tinatanong niya, ito bang mga tao na to ay member ng mafia? Hindi po. Eto, member ba ng mafia? Hindi po. Eto rin, ganito lang din ang tanong. Yung follow-up mo. Kala ko may pasimula pa lang yun eh. Yun na po ang huli. At ang tinanong niya po na sumunod, yung memorandum na binawi yung allowance ng mga health workers. Ganyan po ang uri ng mga senador natin na masyadong madadaldal pag hindi po nakaharap, no? Yung mga gusto nilang imbitahin, pag hindi po nakaharap yung mga inaatake nila, napakadadaldal po. Pero pag nakaharap naman po pala nila, parang umaayon pa Tumatango pa nung sinabi ni Secretary Duque na hindi siya yung godfather ng mafia. At all right, all right pa. Ano ibig sabihin ng tango niya at all right? Naligtas din siya? Hindi ko na maintindihan Ako'y gulong-gulo na kay Senator Risa Hontiveros. Sa kapapanood natin kay Marcoleta, kay Barsaga, kay Remulla at kay Defensor sa Big Four na tinaguran natin sa mga congressman, parang nakakapanghinayang po na ito ang uri ng mga senador natin sa kasalukuyan. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli nating pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan, Isyong Panlipunan, Badong Aratilis po.